Kapa naisip kasi natin ang Middle East o gitnang silangan, ang unang pumapasok agad sa mga utak nating babat sa internet ay ang unli reserba nilang langis na siyang napapabuhay sa buong pandaigdigang ekonomiya, di ba? Kaso nga lang, bilang isang feeling walk na macroeconomist, may nakikita akong mas malalim at mas nakakalokang plot twist na unti-anting nang aagaw ang eksena at nagpapabago sa balancing power dynamics sa rehiyong ito. Ang literal na ultimate weapon pala sa panahon natin ngayon ay hindi na yung paborito nilang itim na ginto, kundi yung pinaka-basic na pangangailangan ng tao na madalas nating sinasayang habang naliligo. Sa likod ng mapa-flex nilang bilyon-bilyon dolyar na kita mula sa industriya ng petrolyo, may isang low-key at tahimik na krisis na nakbabanta na burahin sila sa mapa. Sa toxic na mundo ng macrofinance, sanay tayong tumingin sa GDP at mga foreign reserves bilang ultimate sukatan ng pagiging mayaman, pero ang totoong ultimate flex na asset ngayon ay kung kaya mo bang mag-provide ng sapat na tubig para sa mga tao mo. Ang literal na pakauho na ito ay kayang makpa-cancel at makpabagsak sa kahit anong bansa gaano man sila kayaman. Isipin mo, ang tubig ay naging isang estratehikong sandata na mas nakakamatay at mas mapanganib pa kaysa sa mapamacho nilang tradisyonal na armas militar. Sa isang rehiyon na literal na iniha sa init ng disyerto at may super limited na source ng malinis na tubig, ang sinumang bida-bida na kumukontrol sa daloy, nga ilok ay siya ring may hawak sa buhay at kinabukasan ng milyon-milyong tao, ay sa itong napaka-classic na supply and demand moment na may nakakabali na epekto sa geopolitika at seguridad ng mga bansa nila. Para naman magets natin ang napaka-toxic na dynamics na ito, kailangan nating i-stalk at suriin ang dalawang pinaka-VIP na ilok sa kasaysayan ng sibilisasyon, ang ilok Euphrates at Tigris. Ang mailok na ito ang literal na naging sugar daddy at pundasyon ng mga sinaunang ekonomiya. At hanggang ngayon ay nagsisilbi pa ring main character at pangunahing ugat ng buhay para sa maraming bansa sa rehiyon. Kaya naman, ang pag-intindi sa kung saan pumupunta ang daloy ng ilok na ito ay ang mismong susi para ma-predict natin kung anong tragic ending ang naghihintay sa buong gitnang silangan. Ang tanong ba yan, sino nga ba ang may hawak ngang manibela at kumukontrol sa nga napakahalagang resources na ito? Dito pumapasok ang geografya na nabibigay ng isang super unfair at napaka-biased na advantage sa ilang nga piling bansa. Ang ilog Euphrates, for example, ay naumpisa sa mga kabundukan ng Turkey bago siya tamat na dumaloy pababa patungo sa makawawang bansa ng Syria at Iraq. Sa maduming laro ng geopolitika kung saan matatakpuan ang source ng ilog, dun ibinibigay an absolute at ganap na kapangyarihan sa bansang nakasasokop dito na parang sila ang may-ari ng mundo. Ito ang isang nakakalokang istatistika sa macroeconomics ng tubig na magpapasyok sa inyo. Humigit kumulang 70% ng kabuwang dami ng tubig ng ilog Euphrates ay nakatambay lang sa loob ng teritoryo ng Turkey. Ibig sabihin, ang bansang ito ang may hawak ng halos buong supply at inubos na ang grasya bago pa man ito umabot sa mga uhaw na bansang nasa ibaba nila. Literal na isa itong garapalang monopolyo sa isang napakalagang likas na yaman na wala man lang kahit anong alternatibo. Sa mga pa-intellectual na usaping pang-ekonomiya at international na relasyon, ang toxic trade na ito ay tinatawag nilang upstream advantage o yung kalamangan ng mga nasa itaas na agos. Ang bansang nasa itaas ay may god mode na kakayahang kontrolin, bawasan, o kahit tuluyang i-ghost at pigilan ang pagdaloy ng tubig. Sila ang literal na may hawak sa may nagripo ng buong rehiyon at bahala na kayong umiya sa ibaba. Ang nakakalasing na kapangyarihang ito ay nagbibigay sa kanila ng free pass para diktahan ang mga patakaran at i-manipulate ang mga kapitbahay nilang bansa na parang mga puppet. Sa loob ng maraming siglo,
Ang tubig mula sa mga ilog na ito ay chill lang at malayang dumadaloy patungo sa Syria at Iraq na siyang nakbibigay buhay sa kanilang mga sektor ng agrikultura at bumubuhay sa kanilang mga napaparaming populasyon. Ang malayang paagos na ito ang naging ultimate foundation ng kanilang katatagan sa ekonomiya noong panahong wala pang masyadong drama. Kaso nga lang, dahil sa pag-apal ng modernong infrastruktura at uhaw na pangangailangan para sa enerhiya, ang malayang daloy na ito ay mabilis na na-cancel at nababago. Kung hihimayin natin ang halaga sa ekonomiya ng pagiging gatekeeper sa daloy ng tubig, makikita nating mas malala pa ito kaysa sa halaga ng anumang kumikinang na reservoir ginto. Ang tubig kasi ay kailangan para sa irigasyon, pag-generate ng kuryente, at literal na pang-araw-araw na survival ng mamamayan na ayaw pang mamatay. Ang bansang may kapal nga mukhang i-monopolize ang yamang ito ay malayang, makakapademan ng sarili nitong presyo at condition sa mga bansang patay at umaasa rito na siyang lumilikha na isang super toxic at hindi pantay na relasyon. Siyempre, hindi napakabog ang Turkey at na-realize nila ang napakalaking estratehikong jackpot ng kanilang geographical na lokasyon. Bilang isang bansang may main character syndrome na nakahangat ng mas mabilis na paglago ng ekonomiya at mas malakas na clout sa rohiyong ito, ginamit nila ang kanilang mailog bilang ultimate cheat code upang makamit ang kanilang ambisyosong pambansang layunin. Ito ang nakpush sa kanila na gumawa ng isang malalang hakbang na tuluyang makpapabago at makpapasyok sa buong tanawing ng gitnang silangan ang naging paandar. Ang Turkey sa geopolitical na kalamangan nilang ito ay ang tinatawag nilang GAP Project o yung Southeastern Anatolia Project. Hindi lang ito basta-basta simpleng pasemento na proyekto sa infrastruktura, kundi isang evil genius na master plan na ang target ay makeover at baguhin ang buong rehiyon pabor sa kanila. Sa pamamagitan ng pamumuhunan, ang pegngang gobyerno nila ay maximize at sagarin ang paggamit ng kanilang nga yamang tubig para lang mas lalong palakasin ang kanilang pambansang ekonomiya at magpafamangang Para magets niyo kung gaano kalala ang sakla ng proyektong GAP na ito, kailangan nating silipin ang resibo at ang numero. Kasama lang naman sa proyektong ito ang pagtatayo ng 22 higanteng dam at 11 na hydroelectric power plants na nakaharang sa kahabaan nga ilog ng Euphrates at Tigris. Isa itong monumental na flex ng inhinyeriya na sinadya talaga para kontrolin at ipagdamot ang bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa kanilang nga kabundukan patungo sa mga kawawang bansa ng Syria at Iraq. Ang budget na inilaan para sa proyektong ito ay umabot lang naman sa humigit kumulang 32 bilyong dolyar. Sana all may ganyang pra. Sa pananaw ng mga taga-microfinance, isa itong napakalaking capital expenditure na napapakita kung gaano ka-obses ang gobyerno na mamuhunan para sa kanilang pangmatagalang pag-asenso. Ang inaasahang return of investment nila mula sa agrikultura at enerhiya ay inaasahang magpapa-level up sa gross domestic product ng Turkey sa mga darating na dekada habang yung iba ay nganga. Isa sa main goals ng GAP na ito ay ang i-magic ang tuyo na lupay ng Timog Silangang Turkey para medjing isang malawak at bonggang sentro ng agrikultura. Dahil sa paggawa nila ng mamalalaking reservoir, nagagawa nilang diligin at patubigan ng milyon-milyong ektarya ng lupang sakahan na dati ay puro alikabo lang. Ang pagboom production sa agrikultura nila ay hindi lamang natitiyak ng food security para sa kanila, kundi nabubukas din ng napakalaking racket para sa pag-export at pagpapayaman. Bukod
sa pagtatanim. Ang proyektong gapay nagbibigay din ng napakalaking suple ng kuryente mula sa kanilang naipunda na hydroelectric plants. Ang murang enerhiyang ito ay super mahalaga para tuloy-tuloy ang pagpapatabo ng mapabrika at pagpapayaman ng sektor ng industriya ng kanilang bansa. Dahil sa pagbaba ng gastos sa produksyon, ang produkto ng Turkey ay nagiging palaban at mas mapakumpetensya sa panday-digang merkado na lalong napapayaman sa kanilang kalakalan at pambansang kita. Habang ang Turkey ay busy sa pag-ani ng mga benepisyo at pagflex ng kanilang ekonomiya, ang pisikal na isura ng rehiyon ay radikal na nagbabago at nasisira. Biglang may mga sumulpot na malalaking lawa na gawa lang ng tao sa maluga na dating tuyot, habang ang natural na daloy ng ilog ay permanenteng na block at naantala. Ang malawakang pakpal na ito sa kapaligiran ay may mga seryosong karma at implikasyon na umaabot ng higit pa sa mga border ng Turkey at literal na nanira sa buong ecosystem ng rehiyon. Ang pinaka-core na aspeto ng proyektong GEP na ito ay ang kakayahan nitong mag-hoard at mag-imbak ng napakaraming tubig na parang wala ng bukas. Pero wait, sa bawat litrong tubig na pinipigilan at ipinagdadamot sa mga damnig Turkey, mayroong katumbas na litrong tubig na nawawala at iniuyak mga bansang nasa ibabang agos. Ito ang mapait at malupit na katotohanan ng geopolitika ng tubig. Ang tagumpay at pagpapasarap ng isang bansa ay madalas na katumbas ng pagdurusa at pagikahos ng iba. Sa mga padib na teorya ng ekonomiya, ito ang perfect example ng isang zero-sum game kung saan may laging talo. Ang superlimited na supling tubig ay pinaagawan na parang sale sa mall at ang anumang pakinabang na nasusungkit ng Turkey ay direktang pihati at kawalan para sa Syria at Iraq. Walang bagong tubig na nalilikha mula sa hangin. Ito ay simpleng ninanakaw, inililipat at kinokontrol ning bansang may pinakamalakas na posisyon at pinakamagarang infrastruktura. At siyempre ito ang nagiging root cause ng napakatinding away at tensyon sa buong rehiyon na daig pa ang teleserye. Dahil sa malawakang peg-hoard ng tubig ng Turkey, ang bansa sa ibaba ng Agos ay nag-umpisa ng makaranas ng isang krisis na wala pang katulad sa lala. Ang daloy ng tubig na dapat sana ay bababa patungo sa Syria at Iraq ay nabawasan ng napakalaking porsyento. Kaya ang ending, naiwang tuyot at useless ang kanilang mga sistema ng irigasyon. Ang krisis na ito ay hindi lang basta simpleng issue sa kapaligiran na pwede mong i-tweet, kundi isang seryosong banta sa pambansang seguridad at katatagan na pwedeng mapabagsak ng gobyerno. Para sa bansang Syria, ang Ilo Euphrates ang literal na lifeline at pangunahing mapakukunan ng tubig para sa kanilang agrikultura at mga major na lungsod. Ang ekonomiya ng Syria ay patay at lubos na nakadepende sa kakayahan nitong maktanim ng trigo at koton para mabuhay. Kaya nung nasimulang bumaksa ang antas ng tubig dahil sa mga paepal na dam sa itaas, ang mismong pundasyon ng kanilang ekonomiya ay unti-unting nawasa na nadulot ng malawakang pag-iya at pagkalugi sa mga kawawang magsasaka. Ang biglang pagkawala ang supling tubig ay nagdulot ng matinding trauma at shock sa ekonomiyang Syria na hindi nila kinaya. Ang kakulangan sa tubig ay na-translate sa pagkabigo ng mga pananim na nagresulta naman sa nakakalulang pagtaas ng presyo ng pagkain at tuluyang pagkawala ng kabuhayan para sa milyon-milyong mamamayan sa mga probinsya. Isa itong napaka-classic na halimbawa ng kung paano ang isang external shock ay kayang wasakin ng isang napakarupo na sistema ng ekonomiya na parang baso. Dahil sa tuluyang pagbagsak ng sektor ng agrikultura, no choice ang mga tao kundi iwanan ang kanilang malupain at makipagsiksikan sa mapangunahing lungsod para lang maghanap ng trabaho at ikabubuhay. Ang malawakang paglipat na ito ay nagbigay ng matinding stress at pressure sa mga infrastruktura ng syudad, napaspike sa antas ng kawalan ng trabaho at nakpalala sa kahirapan na dati nangang malala.
Ang simpleng crisis sa tubig ay nag-evolve at naging isang madilim at nakakapan lumong crisis panlipunan at pang-ekonomiya. Habang mas lalong nakakagulo sa loob Syria, ang mga pasilidad ng tubig ay ginawa pang pangunahing target ng paatake at sabotahe ng walang magawa sa buhay. Ang pagwasak sa mga water treatment plants at pumping stations ay mas lalong nagpalala sa sitwasyon na dati nang dumpster fire. Daan-daang libong tao ang biglang nawala ng ekses sa malinis at ligtas na inuming tubig na nakdulot ng malawakang problema sa kalusugan at sanitasyon sa buong bansa na literal na isang malaking trahedya sa human capital nila. Ang nakakaawang sitwasyon sa Syria ay isang napakalinaw na red flag at babala sa lahat ng macroeconomists at policymakers sa buong mundo na nakbubula-bulagan. Ipinapakita nito in 4K resolution kung paano ang kakulangan sa isang basic na mapagkukunan tulad ng tubig ay pwedeng maging mitsa ng isang malawakang pagbagsak ng buong bansa. Ang pagkawalan ng water security ay mabilis na nakta-transform bilang kawalan ng food security na sa huli ay humahantong sa pagguho ng katatagan ng buong lipunan at ekonomiya na parang bahay na gawa sa barha. Pero wait, there's more. Dahil hindi lang ang Syria ang biktima at nakakaranas ng matinding karma mula sa proyektong GEP na ito, ang bansang Iraq na kilalang-kilala sa mga history books bilang duyan ng sibilisasyon dahil sa matabang lupain nito sa pagitan ng dalawang ilog ay kasalukuyang humaharap sa isang napakatinding sakuna. Ang bansa ay literal na nakakaranas ng pinakamalalang taktiyot sa loob ng maraming dekada. At ang madating green at mayayabong na lupain ay mabilis na nagiging tigang na disyerto na parang inabandona ng tadhana. Ang pagbabangang daloy ng tubig mula sa maaylo ay nag-trigger ng isa pang mapaminsalang plot twist sa ekonomiya ng Iraq. Ang salinization o yung literal, napaalat ng lupa kasing alat ng kapalaran nila. Kapag walang sapat na fresh water para i-flush out ang maasin sa lupa, ang masakahan ay nagiging useless at hindi na mapakinabangan kahit anong gawin mo. Sinasira nito ng tuluyan ang sektor ng agrikultura ng Iraq na napapabaksa sa kanilang pambansang production at napapataas ng kanilang desperasyon at pag-asa sa mga inaangkat na pagkain mula sa iba. Dahil sa sobrang desperasyon na makahigop ng sapat na supply ng tubig, ang Iraq ay napipilitang lumuno ng pride at gumawa ng mapapait na kompromiso sa kanilang ekonomiya. Ang bansa ay kailangang makipagplastikan at makipagkasundo sa mga kalapit na bansa na minsan ay naalok pa ang paborableng deal sa kalakalan ng langis o pumapaya na kontrolin ng madayuhan ang kanilang ma-infrastruktura kapalit lamang ng pag-ambak ng mas maraming tubig. Literal na isa itong nakakahiya at malungkot na pagkawalan ng kanilang soberanya sa ekonomiya. Ang pagbarta nangis para lang makakuha ng tubig ay napapakita ng isang malalim at nakakabali na pagbabago sa halaga ng makalakal sa gitnang silangan. Habang ang langis ay nabibigay ng yaman at clout sa pamamagitan ng peg export, ang tubig naman ay ang literal na kailangan para hindi mamatay ang populasyon. Para sa isang macroeconomist na katulad ko, ito ay isang malinaw na sign na ang inelasticity ng demand para sa tubig ay ginagawa itong mas mahalaga at mas VIP. Kaysa sa animang fossil fuel kapag nakaleche-leche na ang lahat. Ang long-term na epekto ang desertification o ang pagiging literal na disyerto ng malupain sa Iraq ay isang super seryosong banta na pwedeng bumura sa hinaharap ng bansa kapag walang sapat na tubig. Ang rural na komunidad ay patuloy nanganga at mawalan ng hanap buhay na magdudulot ng mas malalang kahirapan at total na kawalan ng paasa. Ang downgrade mula sa pagiging isang bansang flex ng yaman sa langis tungo sa isang bansang literal na nakmamakaawa para sa isang patak ng tubig ay isang napagkasalap na katotohanan na mahirap lunukin. Ang pagbagsak ng Syria at ang napakatinding krisis sa Iraq ay hindi lang basta malokal na chismis o problema.
Sila ay mga malalaking red flags at babala sa buong mundo tungkol sa mga panganib ng hindi pantay na hatian ng malikas na yaman at ang toxic na kapangyarihan ng mabidabidang bansa na nasa itaas ng agos. Ipinapakita nito na kahit gaano kapakayaman sa ibang resources at kahit gaano kapaka-aesthetic ang kawalan ng tubig ay pwedeng maging sanhi ng mabilis at malawakang pagguho ng iyong ekonomiya. Ang krisis sa tubig na ito ay hindi napapaawat at patuloy na lumalawak, umaabot na sa iba pang bahagi ng gitnang silangan na akala mo ay safe. Ang mga bansa sa Gulf States ay naharap naman sa isang kakaiba at mas nakakalokang hamon. Hindi kasi tulad ng Syria at Iraq, ang mga bansang ito ay literal na walang natural na ilo na pwede nilang pakunan ng tubig. Sila ay nakatambay sa mga pinakatuyot na rehiyon sa mundo kung saan ang pagulan ay mas bihira pa sa Himala at ang mga mapakukunan ng tubig sa ilalim ng lupa ay paubos na rin. Para masportahan ang kanilang mabilis na lumalagong ekonomiya at mga pa-aesthetic na modernong lungsod, ang bansa sa Gulf ay walang magawa kundi lubos na umasa sa teknolohiya. Namuhunan sila ng bilyon-bilyon dolyar sa pagtatayo ng dambuhalang desalination plants o yung pasilidad na nagtatanggal ng alat sa tubig dagat para lang maging may inom ito. Isa itong napakagastos at nakakaya na solusyon sa bulsa Prudasurv dahil ito lang ang tanging paraan para mapanatili ang buhay sa kanilang nga teritoryo. Mula sa pananaw naming mataga microfinance, ang proseso ng desalination na ito ay humihigop ng napakalaking halaga ng enerhiya at capital na nakakahilo. Ang papatakbo ng pasilidad na ito ay lumalamon ng malaking bagi ng kanilang mismong local na production ng langis at gas. Kahit nasabihin nating mayaman sila at kaya nilang pondohan ito, ang sistemang ito ay lumilika ng isang napakabigat na pabigat sa kanilang pambansang budget at nagpapa-skyrocket ng kanilang operational costs. Pero wait, ang pinakamalaking plot twist at problema ng desalination plants na ito ay ang kanilang matinding karupukan pagdating sa mga panlabas na banta. Sila ay mga naglalakihang infrastruktura na nakabalandra sa mga baybayin. Kaya madali silang going target practice para sa mga pag-atake ng militar, kabilang na ang mga pamisile at drone strikes. Ang isang matagumpay na hit sa isang pangunahing pasilidad ay pwedeng makdulot ng instant at agarang sakuna sa buong bansa nila. Ang isang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa mga Gulf states na ito ay ang kanilang napakaliit at halos non-existent na reservoir ng tubig. Kung sakali mang maginarte at tumigil ang operasyon nega kanilang mega desalination plants dahil sa isang pag-atake o teknikal na aberya, karamihan sa mga bansang ito ay mayroon lamang sapat na imba na tubig na tatagal ng humigit kumulang 2 araw bago sila mamatay sa uhaw. Ang ganitong kawalan ng buffer o reserva ay isang napakalaking red flag at panganib sa kanilang pambansang seguridad na hindi nila pwedeng ignore. Isipin mo na lang ang epekto nito sa ekonomiya. Ang isang bansang nakfe-flex ng biyong-biyong doyar na yaman at mga makabagong lungsod ay pwedeng maparalze at medjing useless siya lublamang 48 oras. Walang tubig para sa mga bahay, walang pang-cool down para sa mga power plants at data centers at walang pantusto sa mga hospital, literal na game over. Ito ay isang senaryo ng total system failure na napapakita kung gaano ka-fragile at karupo ang kanilang ipinamamalaking kaunlaran. Dahil sa napaka-VIP na papel ng tubig sa survival ng isang bansa, ito na ngayon ang naging ultimate target sa mga modernong digmaan. Ang mga kalaban ay hindi na kailangang magpakapagod makipabarilan sa mga hukbo sa larangan. Kailangan lang nilang ay cut ang supling tubig para lumpuhin ang buong bansa ng walang kahirap-hirap. Ito ang tinatawag na estratehiya na asymmetric warfare na sobrang effective at may napakalaking damage sa ekonomiya at mental health ng mga mamamayan. Bukod sa mga pisikal na pasabo,
Ang nga infrastruktura ng tubig ay stress din sa lumalaking banta ng cyber attacks ng hackers na walang magawa sa buhay. Ang mga pa-modernong water treatment at distribution systems kasi nila ay kontrolado na ng mga computer networks. Ang isang matagumpay na pag-hack, sa mga sistemang ito ay pwedeng maiba sa timple ng mga kemikal sa tubig o tuluyang stop sa daloy nito na madudulay ng malawakang pinsala kahit walang pinapaputok na kahit isang bala. Siyempre, ang presyo para protektahan at ipagtanggol ang mga pasilidad na ito ay nakakalula sa laki. Ang mabansa ay napipilitang gumastos at mamuhunan sa mga OA na anti-missile defense systems at super higpit na cybersecurity protocols para lang maprotektahan ang kanilang mapakukunan ng tubig. Para sa isang macroeconomist, ito ay isang malinaw na ebidensya ng malaking paglipat ng pera mula sa madapat sana ay produktibong pamumuhunan patungo sa mapaparanoid na hakbang sa seguridad at depensa. Ang weaponization o ang paggamit ng tubig bilang isang sandata ay isang super toxic at mapanganib na trend ngayon sa geopolitika. Pwede itong gamitin para mang-blackmail o para i-pressure ang kalapit na bansa na sumunod sa pampulitikang demand na ayaw naman talaga nila. Ang pag-monopolize sa tubig ay nagiging isang ultimate tool ng pangapi kung saan ang bansang may hawak sa gripo ay pwedeng mainarte at madikta sa mga patakaran ng rehiyon ng hindi na kailangang makipagsundukan sa militar. Ang mental at psychological na damage ng kawalan ng water security sa isang populasyon ay hindi rin dapat i-snop o balewalain. Ang araw-araw na planning at takot na baka mawalan ng access sa basic na pangangailangan na ito ay nagdudulo ng matinding stress at tuluyang pakawalan ng tiwala sa mapabidang gobyerno nila. Pwede itong mag-trigger ng mga civil unrest, protesta at pag-alsa na lalong wawasak sa katatagan ng ekonomiya at magtataboy sa mga dayuhang investors na ayaw ng drama. Sa dulo ng araw, ang pag-atake sa mga pasilidad ng tubig ay itinuturing na isa sa mga pinakawais at epektibong paraan para lumpuhin ang isang bansa dahil sa napakataas na cost-benefit ratio nito para sa mga epal na umaatake. Ang isang pipitsuging drone o isang simpleng cyber attack lang ay pwedeng magdulot ng bilyon-bilyong dolyar na pinsala sa ekonomiya nga kanilang kalaban. Ang sobrang unfair na asymmetry na ito ang mismong dahilan kung bakit ang tubig ay magiging main target sa mga digmaan natin sa hinaharap. Mark my words, ang krisis sa tubig na nagaganap sa gitnang silangan ay hindi lang isang isolated na chika o hiwalay na insidente. Isa itong microcosm at patikim ng isang mas malaki at mas nakakatakot na global trend na penetrating na sa atin. Sa buong mundo, ang mga bansa ay stress din at nahaharap sa parehong hamon ng kakulangan sa tubig, climate change na hindi natin pinapansin, at ang magulong pamamahala sa mga shared resources. Kaya bilang mga macroeconomists, kailangan nating mag-zoom out at tingnan ang mas meleking larawan para magets natin ang buong saklaw ng napakalaking problemang ito. I-chicken natin ang kaso ng Iran, isang bansa na sobrang nakakaranas ng matinding uhaw at kakulangan sa tubig. Ang mga dating naglalakihan nilang lawa ay nag-dry up na naiwan ng malalawa na disyerto na asin na naninira sa makalapit na lupang sakahan. Ang krisis na ito ay nadulot ng malawakang pagkawalan ng trabaho, penloop na migrasyon ng taong walang choice at mas rosong stress sa ekonomiya na nakbabanta sa katatagan ng bansa na parang replay lang nangyari sa Iraq at Syria. Lumipat naman tayo ng location papuntang Asya, partikular dayan sa Ilog Mekong. Dito makikita rin natin ang parehong toxic na dinamiko ng upstream advantage na hilig i-flex ng mga bida-bida. Ang Sina na nakataong may hawak sa pinakmulan ng ilog ay naktayo na napakaraming malalaking dam na parang walang pakialam sa iba. Katulad ng ginawa ng Turkey sa proyektong Gap Nila, baham ang pag-monopolize ng Sina sa daloy
ng tubig ay nabibigay sa kanila ng napakalaking impluensya at leverage laban sa mga bansa sa Timog Silangang. Asya na patay at umasa sa Mekong para sa kanilang agrikultura at pangingisda. Ang golden rule sa geopolitika ng tubig ay super linaw at hindi nagbabago. Ang sinumang bansa na kumokontrol sa itaas ng agos o upstream ay siyang may hawak ng korona at kapangyarihan. Ang unfair na kalamangan na ito ay hindi may kakaila at madalas na inaabuso para isulong ang kanilang mga makasariling interest kahit pamamatay sa uhaw ang kanilang mga kapitbahay. Ito ang literal na pangunahing prinsipyo na nagda-drive sa mga desisyon sa ekonomiya at patakarang panlabas ng napakaraming bansa ngayon na puro pansarili lang ang iniisip. Ang mga implikasyon sa macroeconomics ng pagiging gatekeeper sa tubig ay umabot hanggang sa ating pandaigdigang supply chains. Kung ang isang rehiyon na may produsyon ng pagkain o mga critical na materyales ay biglang nakaranas ng krisis sa tubig, asahan mo na ang epekto ay mararamdaman nating lahat sa buong mundo sa pamamagitan ng nakakayak na pagtaas ng presyo at inflation. Ang pandaigdigang ekonomiya natin ay super interconnected. Kaya ang kakulangan sa tubig sa isang sulok enerhe mundo ay siguradong magdudulot enerhe shockwaves at domino effect sa iba. Dahil sa lumalaking panganib at paranoia na ito, nakikita natin ngayon ang isang malaking paglipat ng capital at pondo. Ang bansa at mga malalaking institusyonal na mamumuhunan ay nagtatapon na ngayon ng bilyon-bilyong dolyar patungo sa mga teknolohiya para sa water security tulad ng mga advanced desalination, water recycling at mga pa-smart irrigation systems para lang maka-survive. Ang tubig ay literal na nagiging isang pangunahing asset class na nakakaakit ng malaking pansin at pera mula sa mga uha na financial markets. Ang plot twist na ito ay napapahiwati na ang pamahalaan at negosyo ay unti-unti na ring nagijizing at naunawaan ang tunay na halaga ng tubig. Hindi na nila ito tinitingnan bilang isang libre at unli na mapakukunan, kundi isang super limited na kalakal na may napakatas na presyo sa ekonomiya. Ang tamang pag-handle at pag-protekta sa mayamang tubig ay biglang naging main priority para sa pangmatagalang paglago at para maiwasan ang masakuna na sila rin naman ang may gawa. Ang malaking tanong ngayon ay kung paano magre-react at tutugon ang internasyonal na institution at pandaigdigang komunidad sa manakakalokang hamong ito. Kailangan ng bagong balangkas ng batas at magakasunduan sa kalakalan na makfo-force sa kanila na makaroon ng makatarungang hatian ng tubig, hindi yung puro sarili lang nila ang iniisip. Kung walang maayos na pamamahala sa pandaigdigang level, ang tension at plastikan sa pagitan ng bansang nasa itaas at ibaba ng agos ay lalo lamang mag-iinit at siguradong hahantong sa bukas na sabunutan at labanan. Ang aral na mapupulot natin mula sa proyektong GAP ng Turkey ay nagpapakita na ang pagren na proyekto sa infrastruktura ay may kakayahang magdala ng pag-unlad at kasaganaan sa isang bansa. Pero mayroon din itong dark side na sumira sa ekonomiya ng mga kawawang kalapit nitong bansa. Ang epektong bawat patak ng tubig na ipinagdadamot at iniimba ay may katumbas na matining presyo sa kabilang dulo ng ilog. Isang napaka-toxic na equation sa ekonomiya na hanggang ngayon ay patuloy pa ring hinahanapan ng solution. Ang crisis na Syria at Iraq ay ang pinakamalinaw na resibo at ebidensya ang pakasira na ito. Ipinapakita nito na ang survival ng isang bansa ay hindi lang nakadepende sa sarili nilang diskarte, kundi pati na rin sa mga epal na aksyon ng kanilang mga kapitbahay. Sa isang mundong super-connected, ang seguridad ng isa ay nakasalalay sa seguridad ng lahat
At ang tubig ang pinakamalinaw na tali na nagugnay sa mga tragic na tadhana ng mga bansang ito. Habang patuloy na dumarami ang matao sa mundo at tumataas ang demand para sa pagkain at enerhiya, ang presyon sa mamapakukunan ng tubig ay patuloy lamang na sasagad sa limitasyon. Kaming nga microeconomist ay nagbabala na ang susunod na malaking crisis sa pananalapi ay baka hindi mula sa pagbaksa ng bangko o real estate, kundi mula sa isang biglaan at malawakang pagkasira ng pandaigdigang suplay ng tubig at agrikultura na mapapanganga sa ating lahat. Ang packets sa dinamikong ito ay super mahalaga para sa sinumang feeling analyst na sumusuri sa pandaigdigang ekonomiya at geopolitika. Ang mamakalumang sukatan ngang kapangyarihan tulad ng pamacho na lakas ng milita o reserba ngang langis ay hindi na sapat para ma-justify ang tunay na lakas ng isang bansa. Ang kakayahang mapanatili at protektahan ang nga yamang tubig ang siyang nagiging ultimate standard at pamantayan para sa pangmatagalang survival at tagumpay ngayong 21 siglo. Kung mag-throwback tayo sa kasaysayan, ang ika-20 siglo ay malinaw na pinatakbo ng geopolitics ng langis. Ang mga digma na ipinaglaban, ang mga fake na alyansa ay binuo, at ang mga bansa ay umasenso o na-cancel batay sa kanilang access sa item na ginto. Ito ang literal na nakpatakbo sa industrialisasyon at humubo sa modernong mundo na nilalanghap natin ngayon. Para sa ika-21 siglo, ang bagong geopolitika ay ididikta ng ating desperado at ganap na pangangailangan para sa tubig. Hindi tulad ng langis kung saan pwede tayong maginarte at humanap ng ma-alternatibong mapakukunan ng enerhiya tulad ng solar o wind power, walang kapalit ang tubig period. Isa itong absolute necessity para sa paghinga ng tao at sa papatakbo ng kahit anong sistema ng ekonomiya. Kung walang tubig, walang agrikultura, walang industriya at literal na walang buhay, nga tayong lahat. Ang proyektong GEP ng Turkey ay isang malaking sample at paalala na ang bansa ay handang gumawa ng mga drastikong hakbang para lang masiguro ang kanilang sariling kaligtasan at paunlad kahit na mga hulugan pa ito ng lantarang paagaw sa kinabukasan ng iba. Ang pa-estratikong hakbang na ito ay patuloy na magiging midsa nga hidwaan anyway sa mga darating na taon habang ang mapinakukunan ng tubig ay patuloy na naubos at ang demand ay patuloy na pumapalo sa taas. Ang nakakalokang kaganapan sa gitnang silangan ay dapat maksilbing isang napakalinaw na babala sa ating lahat na mahili makaksaya. Ang halaga ng tubig ay hindi dapat sukatin lamang sa pamamagitan ng presyo nito sa merkado ngayon, kundi sa pamamagitan ng nakamamatay na halaga ng kawalan nito bukas. Bilang mamamayan at mga pabidang sumusuri sa ekonomiya, kailangan nating mas bigyang pansin ang polisiya at infrastruktura na nakpoprotekta sa ating mga yamang tubig bago pa tayo tuluyang magsisi at mahuli ang lahat. Isang araw na hindi na masyadong malayo sa hinaharap. Ang pinakamahalagang kalakal na pag-awayan at pagsasabunutan ng mga bansa at mga malalaking corporation ay hindi na ang mga bariles ng langis o ma-advance na teknolohiya o kahit na mga mamahaling metal tulad ng ginto at pila. Ang tunay na batayan na yaman at kapangyarihan ay ibabatay na sa isang napakasimple ngunit napakahalagang bagay na madalas nating iniisnop at binabalewala sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang literal na pinakamahalagang yaman sa mundo ay isang simpleng baso ng malinis na tubig na iniinom mo lang ngayon. Ako ang inyong feeling woke na macroeconomist at ito ang dunong mundo. Patuloy naming iStalk at susurin ang malalalim at toxic na issue na humubog sa ating pandaigdigang ekonomiya at geopolitika. Maraming salamat sa inyong pagtutok na parang mga marites at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na chika at pagsusuri sa mga puwersang nakpapagalaw sa ating magulong mundo. Hanggang sa muli, Manga Beshi.